dami na sasakyan. What's up mga dre? Nakapagbilang na ba kayo ng mga blessings nyo? Baka hindi pa ha? Always count your blessing mga dre, no? Para mas masaya ang buhay, di ba? Hindi tayo nakakalimot sa mga natatanggap natin biyaya. Araw-araw, oras-oras, linggo-linggo, di ba? Kahit kailan pa yan. Pero yung wallet ko, dala ko ba? Walastek, wala yata mga dre, no? Oo nga, wala yung wallet ko. Wala ka. Ano yun? Ibig sabihin, wala rin akong lisensya. Patay tayo dyan. Napakaloko. Anyway, nandito na ako. E di, ano pang gagawin ko? Kundi bumili na mga dre, no? May bibilin lang ako dito sa Winners. Babalik ako. Yung nakaraan, galing ako rito. Hindi ko tinuloy yung bibilin ko kasi nga ang haba ng pila. Ngayon, balik na tayo rito. Napakasarap mamili pag ganito mga dre. Kukunti ang tao, ang linis ng tindahan, kukunti na rin lang ang bibilin. Tingnan natin kung anong madadali natin mga dre, no? Nandito ba yung t-shirt na bibilin ko sana? Parang ganitong kulay yun eh. Mura na kasi, kaya kursunado ko ng bilin mga dre, no? Hanapin ko muna, okay? Gano'n na ako kapayat? Size 32 mga dre, no? Size 30. Aray ko, nauntog pa ako. Ayan, no? 30 by 30. Ang luwag pa rin sa akin. Ano na yata ako eh? 28 o 29. Ang payat, di ba? Parang butot balat na. Ayos to. Magkano to? Skechers. Oh. Minsan mas gusto ko talaga namimili rito mga dre sa ano, no? Sa Winners o kaya sa Marshalls kasi mas murang sadya, pero minsan naman mas mahal talaga rin dito. Ang ganda na ito mga Andre, no? Coach, magkano? Yun, $99 mga Andre, no? $100. Kung feel nyo maging fancy sa loob ng bahay nyo, eto pwede sa inyo mga dre, no? $99. $100 pala. Nanlilito pa eh. Ito ang ipambabayad ko mga dre, no? $25 to. Plaza, oh. Social, oh. 3 Christmas tree, oh. Alam nyo ba, mga dre, na hindi sila ang naglalagay niyan. Kumbaga, mayroong contractor pa na pumupunta rito para ilagay ang mga Christmas tree na yan, mga dre, no? Pati sa taas, meron yan silang ano rin, eh. May mga palamuti rin sila ron. At ibang tao yung gumagawa niyan, hindi tiga plaza. Pinapatayo yung luya. Pinapatayo mo yung luya? Yung luya, pinapatayo mo? Nandito na naman kami sa Orange, mga dre. Bumili kaming kamote. Siguro mga 3 kilo to o 4 na kilo. Yan yung tama na yan, baka mamaya ang dami mo na naman bilhin eh. Naubos natin dito. Wala na pang pagdating ilang pang ano ko yan. Okay na yan. Bumili ka na lang uli boss pag naubos yan. Ano? Kukunin ko na yung $10 ko mga dreno. Yung deposit nito. Para may pang Tim Hortons ako. May pera sa basura. Hindi naman basura to eh. Maganda sana kung yung maliliit na ganito, maliliit na bote ng mineral water, binibili rin dito, di ba? Kaya lang hindi binibili rito eh. Pero sa Alberta yata, no, kila Inag, saka kila Mag, binibili yun eh. Yung small na ano, bottled water, di ba? Bote pala ng tubig. Paluwagan mga dre, no? Sabi ng iba, anong advantage na may paluwagan ka?
part-time. Naihulog na naman yung paluwagan mga dre. At part-time naman ngayon. So, paluwagan, bakit daw sumasali pa kami? Old school na daw yun. Ano bang pakinabang mga dre, no? Pwedeng ganito mga dre, no? Kumbaga, kausapin nyo, may hawak ng paluwagan na kung pwede, medyo mauna-una kayong sumweldo, di ba? Pagkasweldo nyo, pautang nyo, patubuan, di ba? Maraming gumagawa niyan dito mga dre, no? Kumbaga, nagkaroon ka ng negosyo na pautang nang wala kang puhunan, di ba? Basically, yung puhunan mo, advance di ba? Kaya lang, hindi mo tutubuan. Ayun yung isang advantage sa may paluwagan ka. Dati sa Saudi, mga dre, usong-uso yan eh. Maraming gumagawa niyan sa Saudi na pagkasweldo nila, yun yung papautang nila, di ba? I mean, basically, wala kang puhunan dun eh. Kasi nga, nakakaisang hulog ko pa lang sa paluwagan, tapos sisweldo ka na, tapos yung susunod na hulog mo, galing na yon sa tubo ng pinautang mo. 'Di ba? Kaya wala kang puhunan, nagkapera ka na agad. 'Di ba? Isang advantage ng paluwagan yan na pwede mo pagkakitaan. Tingnan natin yung problema dito. Gripo raw mga dre, no? Hindi gumagana ng maayos. Hi. They have no problem with the... Yeah. Okay. I see. Wait. This one. This? Yeah. How long it's been like that? Like 3 days. 3 days? Yeah, 3 to 4 days. Sometimes we try to use it and it's emits like a sound like that. Is it the cold supply? This the hot one. I think the cold is Is the cold? It's black. But this one is the hot. Okay. Oh shit. Oh, so this is the problem, no? Yeah. We need to do that like several times so it works. Wait. And sometimes it works like alone. It opens the water like alone. Uh-huh. Even it's closed, it opens the water. Let me see what I can do. Maybe... Wait. Okay, let me grab my tools and I will come back. Yeah, sure. Yeah. Papalitan ko na lang to mga dre, no? Hindi ko matanggal to eh. Palitan ko na lang ng buo. Dito ang ating hinahanap mga dre, no? Bathroom faucet, yung maliit lang. Maliit lang na mura lang. Yan ang target natin. Nasaan sila? Bili na rin ako ng hose. Baka sakaling kailanganin ko mga dre. Para sigurado. Nakakuha na tayo ng gripo. Katulad lang nung aalisin ko. Okay na yan mga dre, no? How much? 57 mga dre, no? Ang dilim naman dito. Okay. First step. Linisin natin itong mga to. Okay, sarado ang supply.
Okay. Walang lock sa ilalim, no? Dapat may lock to eh. Para nakakapit siya rito. Ito, hindi siguro nila na ilagay. Anyway, ito lalagay na natin mga dre. Mali yung sukat na nabili ko na hose mga dre, no? Tanga, hindi ko napansin. Wala, stick na yan, no? Extrang gastos na naman to. Hindi ko na maibabalik yung nabili ko kasi medyo may bungi na yung thread niya eh. Wala, stick na yan, no? Napakatanga. Extra $13. Pambihira, oh. Dahil hindi pumapasok, napakaluwag. Tingnan natin kung may leak. Pag walang leak, okay na. Sa taas, wala naman mga dreno. So, all is good. Kaya, finish na tayo rito. Dito naman sa kabila mga dre, may gagawin din ako rito. Kailangan kong i-resilicone yung toilet nila at yung kitchen. Okay. Wala kasing tao rito. Tinetesting ko lang, baka may sumagot eh. Ibig sabihin may aswang. Checkin ko na yung gagawin ko rito mga dre, no? Ayun. Hi! Nobody home? Nobody home, of course. Dito ako nag-ano mga dre. Kailan ba yun? Wait. Okay. Kailangan kong, ayan, mga silicone yan mga dre, no? Ayan. Kailangan kong ulitin yung silicone yan, pati rito. Dito nga, wala siyang silicone dito. Kasi may crack-crack na mga dre, no? Papasok na yung tubig dyan pag ganyan eh. Kaya kailangan ulitin na yan. Lahat yan mga dre. Tatanggalin ko na yung silicone yan. Tapos lalagyan ko ng panibago. Tapos ganun din sa kitchen. Eto. Parang bata yung nag-silicone nito. Hindi man lang pinahid eh. Tsaka dito sa taas, oh, wala ring silicone, no? Pag ganun, no? Hotel lang, pogi yung nagagawa. Tingnan natin dito mga dre, no? Okay. Ito, kailangan lagyan ng silicone yan, no? Yan. Tsaka, eto. Bukas gagawin ko yan, no? Bukas at 30. Hataw pa rin mga dre, no? Trabaho pa rin. Hindi tumitigil ang bill eh. Ang bills pala, bills kasi madami. Yung nakaraang araw, hindi ko na nakunan mga dre, no? Pero yun, ginawa ko yung ano niya. Hinang ko yun sa wall mga dre, no? Dati nakapatong yan dito. Nahirapan ako hanapin yung stud. Pero yun, nakaraos naman. Yun lang yung gagawin. Oh, yung outlet pala. Kulang pala ako dito ng ano.
Yan, takip ng outlet, tsaka konting liha. Magkano yung nagastos ko ngayon mga dre, no? Sa materyales, 1309 plus 57. So, 70... tagal no? 70.85. $70.85 mga dre, no? Para sa materyales. Lesson learned. Mali yung size nung ano ko, nung una kong nabiling hose mga dre, no? Dapat 1/2. Hindi ko na binigyang atensyon yun. Kasi akala ko, kumbaga, para doon na yun sa binili kong ano, mga dre, no, gripo. Yung pala mali, no? 7/8 pala yung nabili ko. Ang kailangan ko 1/2. Anyway, charge it to experience. Kagaya ng dati, mga dre, no? Naalala ko dati na kung saan bagong-bago ako sa plaza, mga dre, no? Tapos yung double door, kumbaga sira yung double door, yung malaking double door na ganon. So ang ginawa nung kasama ko, si JP, yung matandang dating kasama ko, sabi niya, Romel, palitan natin yung ano, yung double door. So ang ginawa namin, binaklas namin yung double door, no? Dalawa. Talagang tinear down namin. Pagkatapos, ikakabit na namin yung dalawang kapalit. Pagkabit namin yung dalawang kapalit, mga dre, no? Ang layo, ganyan, no? Mga siguro 4 o 6 inches ang pagitan. Ibig sabihin, maliit yung nailagay naming pinto. So ang ginawa namin, inalis namin yon. Tapos nagsalpak uli kami ng isa, panibago mga dre, no? Nung sumunod, kapos pa rin. May gap pa rin mga dre, no? So ang ending, binalik namin yung dating double door, yung luma. Sabi ko, sa susunod, hindi mangyayari sa akin tong ganitong pagkakamali kasi nga susukatin ko muna yung ipapalit kong pinto para sigurado ako, 'di ba? Bago ko tanggalin, sukatin ko yung ipapalit ko, sukatin ko. Yung alam niyo yung mga dre, kumbaga sukatin mo ng 2 beses, 3 beses, at least sigurado ka kaysa bigla ka magkakalas tapos malalaman mo mali yung sukat mo, 'di ba? Kagaya ngayon, mga dre, yung nangyari. Ano kumbaga yun nga, sa mga nagsasabi na YouTube lang ako. Oo naman, mga dre, no, aminado naman ako YouTube 'di ba? At least nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko alam, 'di ba? Natututo ako sa experience at yun, napapakinabangan ko mga dre, no, yung pag-YouTube ko. Kumikita ako sa paggawa ng video, kumikita ako sa pag-repair nung katulad niyang gripo, 'di ba? Yung sa pagkakamali ko, natututo ako. Ganun talaga 'di ba? Wala namang perpekto Wala namang isang taong nagsimula sa isang bagay na magaling agad 'Di ba? Ano 'yun? Unang gawa mo perpekto agad. Naalala ko isang beses, nasira yung TV namin. Sabi ko sa nanay ko, gagawin ko, bubuksan ko yung TV. Ayaw niya pumayag. Tigilan mo nga ako. Sisirain mo lang 'yan. Lalo mo lang sisirain. Sabi ko, titingnan ko nga Sabi niya, bakit alam mo ba 'yan? Sabi ko, titingnan ko nga, malay mo makita ko yung sira. 'Di ba? Sabi ko, wala namang taong pinanganak na marunong agad gumawa ng TV. Pag-eksperimentohan ko na kasi sira na naman 'di ba? Yung ganun mga dre, no? Ewan ko. Basta natututo sa pagkakamali, mga dre, no? Natuto akong mag-troubleshoot ng computer, somehow natuto akong tumingin ng laptop, kahit pa paano natuto akong mag-diagnose ng laptop, ng computer, natuto akong gumawa ng battery ng mga e-bike. Marami akong natutunan mga dre, no, dahil sa YouTube, dahil sa kakapanood ko ng kung ano-ano. At malaking bagay sa akin yung pinagkakitaan ko, di ba? Noong mga unang taon ko rito, kung makapansin nyo sa mga unang video ko mga dre, dito sa YouTube, may mga may mga pagkakataon na gumagawa ko ng battery ng e-bike. Kaya lang tinigil ko nga yun kasi matrabaho ba. Ang hirap gawin. Naalala ko, tuwan-tuwa ako isang beses mga dre, no, sa loob ng isang linggo kumita ako ng $750. Gumawa ako ng 2 battery, tapos may nirepair ako. Tapos ang ginawa ko dun sa kinita ko, bumili ako ng panibagong lithium ion battery galing sa US. Tapos pinadeliver ko rito. Nung dineliver yon, doon naman na ako kinatamaran na mag-repair ng e-bike. Ng battery ng e-bike. Tapos kailan lang mga dre, no, mga nakalipas na buwan, may kumontak sa akin na magpapagawa pa uli ng battery ng e-bike
Kasi, isang beses, nagpa-assemble siya sa akin ng battery ng e-bike, mga dre, no? Parang 2 years ago. Tapos, nagagamit niya pa rin yun hanggang ngayon. Kaya, naisip niya na magpagawa uli sa akin ng bago. Sabi ko sa kanya, sorry, hindi na ako gumagawa. Diba? Natuwa naman ako kasi nga, imagine, diba, 2 years ago ko ginawa yung battery, tapos napapakinabangan pa rin. Diba? Workmanship. Lesson learned. Charge it to experience. Napakahalagang salita niyan, mga dre, no? Yet. Sabi nga, no, yet. I don't know yet. Di ba? Yet. Okay, mga dre. Uwi na to kasi 5:20 na eh. Kailang oras din ako. Kulang-kulang 3 oras, mga dre, no? At dahil doon, pambili na tayong tubig. Tubig lang ang katapat eh. Ayaw pa bukas ng pinto, oh. Kamote. Pampautot eh, mga dre, di ba? Pampautot ang kamote, sabi nila eh. Pag kumain ka ng kamote, tapos may umutot, pagbibintangan ka na agad eh. Ganyan lang baka ang gusto mo. Okay lang. Hindi kasi maganda to pag pag lutong-luto, di ba? Yung kamote, pag yung masyadong malambot, pag kinagat mo. Sarap kaya. Parang yung hindi, sa kamoteng kahoy pala. Masarap yung hindi masyadong labog na labog. Maganda yung medyo may laban pa, mga dre, no? Mas masarap pag ganon. Yan, no? Diba? Pati sa pagluluto, mga dre, no? Ang dami ko na experience. Nakapanood niyo ba pag nagluluto kong steak? Diba maganda yung luto? Alam niyo kung bakit? Kasi, mga 100 ulit ko na ginawa yung mga dre, no? Kaya kahit pa paano, nagkaroon ako ng idea konti eh, di ba? Hindi perfecto, pero kahit pa paano, nag-i-improve. Hindi lang sa trabaho maganda yung experience, di ba? Kahit sa buhay pa yan. Funnies. Ito pala yung chicha natin, mga dre, no? Manok, hipon, tapos kumakain na ako ng gulay. Oo. Kumbaga, minimaintain ko na lang yung weight ko, mga dre, no? Ayoko nang pumayat pa kasi baka magmukha naman akong addict. Napakasarap, di ba? Nagmura na pala tong itong tawag dito? Asparagus, mga dre, no? Kaya nakabili na konti. Sarap. Ginisa lang. Wait, we don't have to start the day yet.